Bakit gumagawa ng mga bunker ang mga bilyonaryo? Ito ay isang tanong na bumubulong ng takot, kapangyarihan, at isang kinabukasan na walang gustong mag-isip. Kaya isipin natin. Sandali lang. Gigising ka bukas ng umaga, sumisikat ang araw, normal ang lahat. Titingnan mo ang iyong telepono. Nagbabagang balita. Hindi matatag ang mga merkado. Kumakalat ang cyber attacks. Nagkakaaberya ang mga power grid. Tuloy-tuloy ang mga alerto. Naglalabas ang mga gobyerno ng mga emergency announcement. Nagkakagulo ang social media sa takot at pagkalito. At pagkatapos, sa gitna ng ingay, may matutuklasan kang nakakabahala. Ang ilan sa pinakamayayamang tao sa mundo ay handa na para sa eksaktong sitwasyong ito. Ilang taon na ang nakalipas. Nagtayo sila ng mga pribadong compound. Nakabili ng malalaking lupain sa liblib na lugar. Nagtayo ng mga bunker sa ilalim ng lupa. Nagdisenyo ng ganap na self-sustaining system. Independent na enerhiya. Independent na tubig. Independent na pagkain. Gumawa sila ng mga isla ng katatagan. Habang ang iba pang bahagi ng mundo ay nagising pa lang sa krisis. Ngayon, teka lang. Bago maghinuha ang sinuman, mamaging malinaw tayo. Hindi ito isang video na nagkiklaim ng lihim na kaalaman. Hindi ito isang video na nagbibintang ng krimen sa sinuman o nagpo-promote ng mga conspiracy theory. At tiyak na hindi ito isang video na nagsasabing matatapos na ang mundo bukas. Ang ganong takot ay walang maitutulong sa sinuman. Ito ay ibang usapan. Ito ay tungkol sa kung ano ang kinakatawa ng mga aksyon na ito. Dahil ang tunay na tanong ay hindi. Nagtatayo ba ng mga bunker ang mga bilyonaryo? Ipinapakita ng ebidensya na marami ang hayagang namumuhunan sa infrastruktura ng paghahanda. Hindi iyon lihim. Ang tunay na tanong ay, ano ang alam nila? O ano ang pinaniniwalaan nila na hindi natin alam? Bakit kaya agad iniisip ng mga ordinaryong tao na may masamang mangyayari? Kasi ang reaksyon na yan mismo ang nagsasabi sa atin tungkol sa mundong ginagalawan natin. At ngayong gabi, mas palalimin natin. Hindi sa mga teorya ng sapwatan, kundi sa psikolohiya, sa kapangyarihan, sa takot, sa isang sistema kung saan ang tiwala ay tila nagiging pinakabihirang yaman sa mundo. Bago tayo magpatuloy, gusto kong mag-comment kayo ng isang salita ngayon. Handa o paranoid? Walang gitna. Sa tingin nyo ba, ang paggawa ng malalaking bunkers ay matalinong plano? O isang babala? Ilagay nyo sa ibaba. Gusto kong makita kung saan nakatayo ang mga tao bago tayo lumalim pa rito. Ang pader na pinag-uusapan talaga ng mga tao. Kapag naririnig ng mga tao ang kwento tungkol sa malalaking compound, pagkuha ng lupa, at underground na konstruksyon, agad silang nag-iisip ng mga eksena sa pelikula. Mga tagong silid. Lihim na lagusan. Mga senaryo ng katapusan ng mundo. Ang pagtatapos ng sibilisasyon. Pero humakbang tayo pa atras. Tanggalin ang drama. Magtanong ng mas simpleng tanong. Kung meron kang 100 bilyong dolyar, ano ang gagawin mo? Bibili ka pa ba ng isa pang sports car? Isa pang yate? Isa pang mansyon?
Sa isang punto, may limitasyon ang luho. Isa lang ang kama na pwede mong tulugan. Isa lang ang sasakyan na pwede mong imaneho sa isang pagkakataon. Kaya sa huli, hindi na pera ang bumibili ng mga bagay. At nagsisimula itong bumili ng iba. Katiyakan. Kontrol. Seguridad. Protection. Ang kakayahang bawasan ang panganib. Dahil ang mga labis na mayayamang tao ay hindi nag-iisip tulad ng ordinaryong tao. Ang ordinaryong tao ay nagtatanong, paano ako kikita ng pera? Ang mga bilyonaryong tao ay nagtatanong, paano ko mapapanatili ang kaligtasan? Hindi ito tungkol sa pantasya ng katapusan ng mundo, kundi tungkol sa pamamahala ng panganib sa pandaigdigang antas. At dito nagiging interesante ang mga bagay-bagay. Dahil sa loob ng maraming taon, maraming mayayamang individual ang bumili ng malalayong lupain, malalaking rancho, mga pribadong isla, ari-ari ang pang-agrikultura, teknolohiyang self-sustaining, mga backup system, infrastruktura para sa pagpaplano ng emerhensya. Namumuhunan sila sa mga hardened data center para protektahan ang impormasyon. Mga off-grid microgrid para matiyak ang kuryente. Access sa mga seed vault para garantiyahan ang mga pinagmumulan ng pagkain. At sa mga pribadong satellite communication backup para manatiling konektado kapag bumagsak ang mga pampublikong network. Ang isang mamahaling relo ay nagsasabi ng oras. Ngunit ang isang water filtration system ay bumibili sa iyo ng oras. Ang isang sports car ay isang ari-arian. Ngunit ang isang all-terrain vehicle ay isang kasangkapan. Hindi naman dahil may alam silang particular, kundi dahil ang kawalan ng katiyakan mismo ay naging mahalaga. Kawalan ng katiyakan sa ekonomiya, kung saan ang mga merkado ay parang mga kasino kaysa sa mga sistema. Kawalan ng katiyakan sa politika, kung saan ang pundasyon ng mga alyansa at bansa ay tila nagbabago sa magdamag. Kawalan ng katiyakan sa teknolohiya, habang bumibilis ang inobasyon nang higit sa ating kakayahang maunawaan ang mga kahihinatnan nito. Kawalan ng katiyakan sa lipunan. Kawalan ng katiyakan sa buong mundo. Tumingin sa paligid. Nararamdaman ito ng mga tao. Nararamdaman mo ito. At kahit hindi mo maipaliwanag, merong hindi matatag. Siguro hindi pagbagsak. Siguro hindi sakuna. Pero may kakaiba. Ang panahon ng permanenteng pag-aalala. Mayroong isang bagay na hindi komportable. Nabubuhay tayo sa pinakateknolohikal na konektadong panahon sa kasaysayan ng tao. Patuloy tayong may impormasyon. Patuloy na mga alerto. Patuloy na galit. Patuloy na takot. Patuloy na pagkakawatak-watak. 24 na oras sa isang araw. Araw-araw. Ang utak mo ay hindi na nakakakuha ng katahimikan. Isipin ng mga nakaraang henerasyon. Mabagal kumalat ang masamang balita noon. Ngayon, mabilis kumalat ang masamang balita. Ang iyong telepono ay nagiging sistema ng paghahatid ng stress. At sa huli, ang mga tao ay hindi na nagtatanong, delikado ba ito? At nagsisimulang magtanong, ano ang nawawala sa akin? Huminto ka muna. May gusto akong itanong. Kung bigla kang nagkaroon ng walang limitasyong pera bukas, ano ang itatayo mo? Isang marangyang mansyon? Isang pribadong isla?
Isang bunker o isang bagay na ganap na kakaiba? Sagutin mo sa comment ngayon. Dahil sa susunod na bahagi, doon magiging hindi komportable ang diskusyon. Dahil hindi na tayo tungkol sa mga bilyonaryo. Tayo na ang pinag-uusapan. Siguro hindi ang bunker ang kwento. Siguro hindi talaga ang underground shelter ang kwento. Siguro ang tunay na kwento ay ito. Bakit milyon-milyong ordinaryong tao ang kumbinsido na may tinatakasan ang mga makapangyarihang tao? Pag-isipan nyo, yan sandali. Hindi ganito mag-react ang mga tao sa panahon ng kumpiyansa at stabilidad. Ganito mag-react ang mga tao sa panahon ng matindi at matagal na kawalan ng katiyakan. Kapag tumataas ang inflation at bumababa ang halaga ng sweldo, nagre-react ang mga tao. Kapag bumababa ang tiwala sa ating financial system, nagre-react ang mga tao. Kapag ang mga institusyon na dapat magprotekta sa atin ay tila nahihirapan, nagre-react ang mga tao. Ang mga sanhi ng kawalan ng katiyakan ay nasa lahat ng dako. Nararamdaman natin ang kahinaan ng global supply chains, kung saan ang isang maliit na abala sa ibang bansa ay maaaring magdulot ng walang laman na istante dito sa atin. Nakikita natin ng lumalaking banta ng cyber risks na kayang patayin ang power grids o financial markets sa isang iglap. At higit sa lahat, nararamdaman natin ang lumalaking agwat sa impormasyon. Isang puwang sa pagitan ng sinasabi sa atin at ng pinaghihinalaan nating nangyayari talaga. Sa huli, pagkatapos maranasan ang lahat ng kawalang katiyakan na ito, nagsisimulang magtanong ang mga tao ng isang pangunahing tanong. Ang mga nasa itaas ba ay may ibang patakaran? Dahil ang kasaysayan ay naglalaman ng malinaw na mga halimbawa kung saan pinrotektahan muna ng mga makapangyarihang grupo ang kanilang sarili. Iniligtas ang kanilang yaman at kaligtasan mula sa mga krisis na sila mismo ang lumikha. Ang kasaysayan ay naglalaman ng mga halimbawa kung saan ang ordinaryong tao ang pinagbayad, na nagpasa ng buong bigat ng pagbagsak ng ekonomiya o kaguluhan sa lipunan. At ang kasaysayan ay puno ng mga halimbawa kung saan ang mahalagang impormasyon ay hindi pantay na ibinahagi. Nagbibigay ng kalamangan sa mga insider habang ang publiko ay nananatiling walang alam. Ngayon, hindi ibig sabihin ito na ang bawat chismis ay totoo. Ang pagiging handa sa isang krisis ay hindi pareho sa paghula nito. Ngunit ipinapaliwanag ng kontekstong pangkasaysayan na ito kung bakit nagiging kahina-hinala ang mga tao. Ipinapaliwanag nito kung bakit ang ideya ng isang lihim na plano sa pagtakas ay tila napakapanipaniwala sa marami. Ang pagdududa ay isang damo na tumutubo sa mga bitak ng sirang sistema. Tumutubo ito kung saan namamatay ang tiwala. Siguro ang kinabukasan ay hindi tungkol sa mga nakatagong bunker. Siguro ang kinabukasan ay tungkol sa isang bagay na mas malaki. Sino ang kumokontrol sa impormasyon? Sino ang kumokontrol sa tiwala? At sino ang kumokontrol sa takot? Dahil hindi lang ang mga pader sa ilalim ng lupa ang itinatayo. Ang ilang pader ay digital. Ang ilan ay psikolohikal. Ang ilan ay hindi nakikita. At siguro ang pinakamapanganib na pader ay ang mga nasa pagitan ng mga pwedeng umalis at ang mga hindi pwede. Kung matapos ang mundo, mayroon silang labasan. Tayo ay may mga babala. Habang nagsasara ang mga bunker at lumilipad ang mga pribadong jet, patuloy ang pag-scroll sa mga timeline. Ang katahimikan ay binibili. Ang takot ay pampubliko. Tandaan, madali para sa mga bilyonaryo na takasan ang katapusan. Para sa mga ordinaryong tao, o wala nang mapupuntahan. Ang tanong ay,
Ano ang itinatago ng mga bilyonaryong ito? Kung napaisip ka dito, huwag mong hayaang mawala. Sa pag-scroll, itap ang subscribe. Pindutin ang notification bell. I-like ang video na ito para mas maraming makakita. Ibahagi ito sa isang tao na gumagawa ng mga pader mo sumisira sa kanila. Mag-iwan ng isang salita sa mga komento. Handa o paranoid. Ang iyong signal ay nagsasabi sa algorithm kung aling kinabukasan ang mapapalakas. Ikaw na ang bahala.